Halos 200 ebidensyang sinumite ng prosekusyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline balitang yan si Jovi Francisco. Jovi, anong naging reaksyon ng kampo ni dating Pangulong Duterte? Sige, base na rin yan sa utos ng ICC na dapat ay i-share o ipakita at ihayag ng prosecution panel sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga listahan o tala ng kailang ebidensya. Wala pa tayo nakuha reaksyon mula doon sa panel na dumedepensa para sa dating Pangulo dahil sila ay binubuo pa lamang. So para sa iba pa mga detalye, na ito ang report. Kahit ibang opinyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong kinakaharap niya sa International Criminal Court, tuluyan ng gumugulong ang proceeding sa kasong Crimes Against Humanity. Ilang araw matapos maglabas ng deadline ng ICC Pretrial Chamber 1 sa prosecution at defense teams para magsumite ang mga ito ng ebidensya at mga witness, nag-post ng update ang ICC sa kanilang website. Lumalabas na nagsumite na ang prosecution team ng 181 items na may tuturing na ebidensya. Confidential ang mga ito. Sa Abril ang deadline para magsumite ng mga ebidensya ang dalawang panig. Nagbigay naman ng update si Vice President Sara Duterte sa binubuo niyang legal team. Hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. Wala pa pong Filipino lawyers ngayon. Yun ay ginagawaan pa ng shortlist. Sa ngayon, tanging ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman pa lang ang kumpirmado. Una nang sinabi ni Kaufman na tiwala siyang mababasura ang kaso ni Duterte sa ICC. Diyan naman sa Pilipinas, naniniwala ang mga anak ng dating Pangulo na hindi pa moot and academic ang mga petisyon nila sa Korte Suprema para maibalik sa bansa ang kanilang ama. Pero ayon kay ICC accredited lawyer at isa sa mga abogado ng mga biktima ng drug war na si Attorney Gilbert Andres, huli na ang lahat, lalo't naideklara na ng ICC na nasa kustodiya na nila si Duterte. Ayon din sa isa sa mga abogado ng EJK victims na si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, gayahin na lamang ng magkakapatid si VP Sara mag-move on at harapin ang paghahanda sa kaso ng kanilang ama. Gigi, naantabayan natin dito sa The Hague si Vice President Sara Duterte upang tanungin lalo't may mga balita nga dyan sa Maynila tungkol sa pagsasaman or gustong pagsaman sa kanya dyan ng Congress tungkol doon sa impeachment. Pero sinabi na rin sa atin sa kanya mga pahayag dito sa The Hague ng Vice Presidente na siya ay nanatili rito dahil hindi pa nga buo yung legal team ng kanyang ama at kailangan muna niya itong buuin para ma-endorso sa kanyang mga kapatid. Gigi. Maraming salamat, Jovi Francisco, live mula sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.